Celebrity on Parentale TV. Today we'll be talking about raising strong and confident kids with our very special guest. She's a super mom, an actress who's been in the industry since the 80s. Her breakout role was in the iconic youth-oriented film Bagets. At mukha pa rin po siyang si Yayo Aguila Martinez. Hi, moms and dads. I'm Hi, happy to be here. Thank you for joining us. Can you tell moms and dads out there a bit about your kids? How old are they? I have 4 kids. I have 3 girls and 1 boy who are actually all grown-ups. I have 3 girls who are all working now, and my youngest is the only boy who's in 10th grade. And all I can say is we're a happy family, and it's really, really such a blessing to have raised 4 beautiful and good children. That's all I can say. And each and every day I wake up every day and I just feel so blessed, and I'm just thankful for having these children with me, and raising them is no joke, but at the end of the day I'm always thankful because I got to raise beautiful children who are really, really good kids. Okay, that's great. So, for our first question, it comes from John Santilla. Hi Yayo, big fan of yours since your Bagets days. Just wanted to know, how can I teach my daughter to be confident about her body and looks? Lately, she has been bullied sa school because of her weight. Oh, it's John. Si John. Hi, Daddy John. Alam mo, I can relate to you kasi I have 4 children, and all of them, magmula nung bata pa sila, medyo nasa big size sila. And up to now, actually, na adults na sila, ganun pa din. There were really many times na they would come home from school and umiiyak sa daming kwento. There was even one time I had to rush to school para talagang i-confront yung batang umaway sa daughter ko. Kasi medyo ganun ako, medyo protective ako sa mga daughters ko kasi alam ko yung situation nila because they're kind of on the heavy side. Even to the point na itong youngest ko na boy, he's really big, he's tall, but he's also big, he's on the heavy side. And as a parent, talagang ako yung na-hurt pagka nagkakwento sila na may bumubuli sa kanila, ganyan. Kasi syempre, ako nga, hindi ko ginaganon yung anak ko, di ba? Who are you to do that to my children? Pero, syempre, sabi nga nila, di ba, ang society, hindi ko makakontrol yan. And, tsaka sabi ko, I'm always aware na minsan yung mga tao hindi tayo kilala, sila pa talaga yung very quick to judge, di ba? Pero ako, thankful lang ako na medyo mahirap siya ha, pero yung the way na siguro natatry kong i-coach yung mga anak ko or to like really comfort them is just tell them, you know, parenting is it's something na nandyan for the rest of our lives. Habang nandito tayo at nandyan ang mga bata, it's like, it's a constant thing. Hindi tayo pwedeng tumigil dyan. You know, the best thing to do is just, sabi nga, diba, everything starts at home. Bilang parents, I feel like it's my responsibility and it's my obligation and it's out of love as a parent na kailangan talaga i-protect mo yung anak mo. And the thing na importante is you talk to your children every day. Tell them how beautiful they are, and every child that we have is special. Diba? Lahat ako, like I have 4 kids, but iba-iba silang ugali, iba-iba silang personality, iba-iba silang character. It's hard, no? But syempre tayo, magulang tayo, kilala dapat natin anak natin. Every day, just try to show them love and then assure them na everything about them is beautiful, everything about them is special. Sabi nga nila, diba, it's easier said than done. Oo, totoo yan. Pero tayo mga magulang, sa atin kasi kukuha ng strength and ng lakas yung children natin eh. So if we are really hands-on sa mga anak natin, I believe na no amount of anything outside the family ang it's always family.
So, like ako, yung mga anak ko talagang nabubuli sila about their size from grade school to high school to college until adulthood na. I always just try to talk to them and tell them and reassure them na everything is okay, you have to believe in yourself kasi kailangan talagang maniwala sila sa sarili nila. And yun magagaling lahat yun sa atin. Actually, lalo na ngayon kasi with social media and everything, shops to expose sa maraming bagay, hindi ko tulad dati, nung mga panahon natin, na everything is low-key lang. Oo, ngayon talaga, iba na iba, pero hindi naman natin mag-blame ang society. So, kailangan talaga natin maka-keep up. Kaya importante sa ating mga parents na aware din tayo sa mga nangyayari sa mga anak natin. John, if I were you, just keep telling your daughter how special she is. But you know what, puberty din kasi is mahirap. Like ako, I have a 15-year-old son who is, like ngayon, ang dami niya pinagdadaanan. Physically ako lagi, everyday na ko, kahit na maubos na yata yung pasensya ko, hindi ako tumitigil na pinire-remind siya, yung magdala ka ng perfume, take a bath, yung ilang beses sa isang araw, or when needed, bring extra clothes when you go out and try to change when you're sweating kasi they go through a lot of changes sa body. So, madaling mapuna yun, lalo na sa school at sa labas. So, they start becoming conscious of themselves. Pero alam mo, pagka punong-puno ka naman ng pag-aalaga sa mga anak mo at pagre-remind, kahit nakukulitan sila, it will pay off at the end of the day. Hindi lang natin alam, pero deep inside, nabubuo mo yung kumpiyansa nila sa sarili nila. Kaya, paglabas sila ng bahay, in their hearts and in their minds, they know that they are special and that they are loved. Madadala nila yun outside the house eh. So, just keep assuring your children, try keep comforting them, keep showing them love. Kasi, pagka buo ang personality ng anak mo coming from home, I'm sure it will pay off when they get out of the house. At least alam mo, no matter what anyone says, if they know they are loved and they know they are special, nothing will go wrong. So, for our next question naman, it comes from Yesha Leopoldo. Hi Yayo, I'm happy that you're in Vietnam. Recently, nagkaroon kami ng matinding away mag-asawa at nahantong ito sa usapang hiwalayan. I feel devastated. I want to fight for our marriage and lalo na sa pamilya namin. I don't know what to do this time. If you are in my situation, what would you do and how would you explain it to your children? What's his name? Her name is Yesha. Hi, Yesha. Thank you sa question. It's kind of it's a sensitive topic really, but you know, as parents and as adults, ngayon talagang kailangan bibigyan natin ng attention ng bawat pangyayari sa buhay natin, lalo na when it comes to family. It's pretty hard when you go through rough times with your partner. Mahirap kasi in your mind and in your heart you wanna work things out, diba? Pero syempre, speaking from experience I just wanna share. Ako kasi I believe na may mga things, dati kasi nung malilit pa yung mga anak ko, may mga bagay na we just keep to ourselves yung kami ng ex-husband ko. Kasi syempre hindi pa naman maiintindihan yan ng mga bata, di ba? Pero dumating din yung time na I had to tell them what we were going through. Kasi I believe as family, isa kayo eh. May mga parents akong kilala, mga friends ko really, na talagang they try to exclude the children dun sa problema. Pero kasi dadating yung time kung kinakailangan yun na talagang to separate, you're gonna have to tell your children one way or the other. Because it's family eh. Dati may times na nung bata pa yung mga anak namin, may mga ibang parents sasabi sa akin na, pag may problem kayo financially, huwag nyo na sabihin yun sa mga anak nyo. Kasi, wala naman silang pakialam doon. At saka, grade school pa, mga ganyan. Siguro si Ate Pat was pa-high school doon. Maraming nasasabi, huwag nyo na sasabihin ang problema nyo about financial. Kasi, hindi na yun, wala nang paki yung mga bata doon. Parang gano'n. Pero ako naman, I believed, and nagkataon din si William, gano'n din.
dumating yung time na we had to tell them kasi we are a family eh. Siyempre yung mga anak natin, kailangan din nilang malaman what we go through. Not because we want them to, not because gusto lang natin malaman, kundi as family and as children, we are also parang responsible to teach them the values of life. And I believe, matututunan nila yun sa atin. Mas maganda sa atin kaysa sa ibang tao. Like dati, may times na, kunyari, broke kami o talagang financially down, sinasabi namin na, medyo save muna tayo sa ganitong bagay o sa ganitong bagay. Na if syempre as parents, may mga gusto tayong ibigay sa anak natin, pero pag hindi naman natin kaya, huwag na natin ipilit. And don't feel bad. Ako, I've been through that. Yung nahiiyak ako pag hindi ko mabigay yung gusto ng anak ko. Pero, tinuturuan din naman natin yung mga anak natin kung paano matutong maghigpit ng sinturon kung kailangan. Alam niyo kung bakit? Kasi, kasi kahit na parents tayo, may mga bagay din tayo natututunan from our children. Kasi, not because we're older or we're the parents, kailangan yung authority figure mo nandun. Hindi, alam niyo, marami rin ako natutunan sa mga anak ko. Like, when we told them about it, okay naman sila. Tsaka, at least nakikita niyo yung mga anak niyo nagpa-participate. At tsaka, as children, ngayon ang matatalino ng mga bata, di ba? Hindi natin sila pwede. Yes, ang dami nilang alam. So, maganda rin na as our children, as yung children natin, nakakabigay ba ng opinion sila kasi malay nyo, di ba, hindi nyo alam yung mga anak nyo matatalino, hindi nyo lang nakakausap. At saka pagka nasabi nyo naman yung situation nyo, at least, di ba, magkakaroon sila ng participation sa family. Whereas yung problema na mo dahil tungkol to sa marriage nyo or sa relationship nyo, medyo sensitive topic yun sa mga bata. Pero, as a couple, try to work things out. Pag give it ako, mga 2 times, 3 times yun, hanggang 3rd try, kahit na minsan hanggang 5th try mo na eh. Pero kung talagang umabot ka sa point na hindi nyo na talaga kaya to work out whatever you have, I think it's time you should sit down with your children and try to tell them everything. Kasi that's what I did. Although yung mga kids ko nung time na magsiseparate kami, were already in college, in high school, yung youngest ko 7 years old, siya hindi ko pang masyadong kinausap. Pero yung mga medyo matured ko ng anak, kung meron man kayong children na of age na, you can talk to them, just tell them everything straight, and then try to work it out as a family kung ano yung magiging okay sa kanila, o magiging okay sa inyo ng mag-asawa. Kusapin mo na lang sila. Pero, try to be as honest as possible. I think it's better if you don't conceal anything. Kasi, anak niyo sila eh, parang you will gain respect pa more kung magsasabi kayo ng totoo kaysa itatago niyo tapos malalaman nila sa ibang tao. I think it's better to have a family thing going on kaysa yung i-shout out mo yung iba. Oo. Mas magiging close pa kayo, mas maririnig mo rin na importante yung views and opinions ng children niyo. Tapos sana yung partner mo, ganun din, open din siya sa ganung setup na mag-usap-usap kayo. Tapos, who knows, diba? But I believe pa rin na everything is more solid pag when you pray about it, and then magkakaroon ka rin na answer nun eventually. So, just be strong lang, and then be open about talking things with your family. Okay. I'm sure Yesha found that very helpful. I hope wish you so. the best. So, our next question comes from a dad. His name is Albert Jacinto. Question niya, Hi Miss Yayo, what's a tip that you can give a dad like me when it comes to raising strong and independent daughters? So, he said that to daughters. So, yan nilagay ko ilang daughters. I don't know. His name is Albert. Albert. Hi Albert. Ako I have 3 daughters. You know what? Sobrang blessing talaga ng anak ko sa akin. 4 sila, no? Yung isa lang yung boy ko. Pero itong 3 girls ko kasi, they asking me kung how to raise. Nako, siguro nagkataon lang talaga, Albert, na ako rin napaka-strong ko kasing tao. But then, you know, tao lang ako, I also break down. I have moments like that once in a while. So I think that makes me human, di ba?
Pero yung mga anak ko talagang natutuwa ako kasi nakikita ko sila how strong they are. I have 3 children, pero iba-iba silang level ng pagiging matatag ng mga bata. Pero ako kasi, sinasabi nga nila itong kailan lang na, Mama, bakit hindi ka sweet, hindi ka malambing, parang hindi ka mahilig mag-hug. Hindi talaga kasi ako gano'n. Hindi. Well, actually, depende. Pero sila kasi, I've raised them with tough love eh. Siguro si William kasi ganun din, pareho kami. Hindi kami yung makiss na mga... Pero sabi ko nga sa kanila, ano ba kayo? Nung baby pa kayo, tumata pa kayo, ganun naman ako. Pero syempre, I think levels yan eh. Phases and levels yan sa pag-raise ng children. Yung medyo nagsuschool na sila, nung medyo lumalaki na, syempre naiiba na yung level of, hindi yung level of attachment, kundi yung kumbaga yung affection mo. Kasi ako, gusto ko talaga yung mga anak ko, lalo na yung girls ko, gusto ko talaga ever since gusto ko sila maging strong. Hindi strong dahil gusto ko ma-intimidate ang mga lalaki sa kanila or other people, hindi. Because we've raised them with tough love. Tough love in the sense na, okay, mahal ko kayo, pagsisilbihan ko kayo mga anak ko, I'll do everything for you. Pero pagka talaga kailangan disiplina. Sa amin walang spoiled, walang favoritism, walang ganon. Kung mali ka. Kung tama ka, okay, tama ka, you get rewarded for it. But when you do something bad or when you don't learn from your mistakes and you keep doing things na hindi naman talaga dapat, nandun na, pumapasok doon yung discipline. Kasi importante talaga yun eh. Ako naniniwala ko doon kasi nasasad nga ako pag nakakakita ko ng mga bata like sa labas, nagtatantrums, yung bata pa nagtatantrums, yung hindi masaway ng magulang, lumalaban sa magulang, yung kahit bata pa. I don't find it cute kasi para sa akin, kailangan, may age naman yun, hindi naman baby pa, papagalitan mo na. Hindi, may age naman na pwede mong ipaliwanag yun kung ano yung right from wrong. Yung maiintindihan nila. Dapat tayo as parents, aware din tayo kung ano yung edad ng anak natin, tsaka yung capacity nila ng mind at ng heart nila kung paano, kung na matatanggap nila yung sinasabi natin sa kanila. So, dapat talaga as parents, kilala mo yung mga anak mo. Alam mo kung paano approach sa bawat child. Ako, yun lang yung lagi ko sinasabi sa mga anak ko. Ever since, never yung nagbago. Gusto ko kasi lumaki kayong mabubuting tao. Kasi sa society natin, it's kinda mean. So, gusto ko maging matatag kayo. Kasi ang importante, lagi kayong gumawa ng tama. Kasi ang galing gumawa ng tama kaysa gumawa ng mali. At pag gumawa ka ng mali, mas malaki yung consequences kaysa sa gagawa ka ng tama. So, dito ka na sa tama. Lagi ko yung sinasabi sa kanila. Lagi ko sinasabi, be kind to people. Kasi, yun yung dapat eh. Bakit ka gagawa ng mali? Kung ito yung tama at ito yung pinakamadaling gawin. Plus, you treat people the way you want to be treated. So, kung mabait ka sa tao at marespeto ka sa tao, babalik sa iyo yung respeto, babalik yun, people will love you, when you do something good to people, you don't ask for anything in return. You do good because that's what you're supposed to do. And yun yung inaano ko sa mga anak ko na, kunyari, nag-uusap kami ng series dahil sa sasana. Alam niyo, ako kahit na mawala man ako sa earth, at least alam ko na mababait kayong mga bata, mawala man ako, maraming magmamahal sa inyo kasi mabait din kayo sa iba. Parang hindi mo kailangan maging mabait dahil hihintay ka ng something in return. Pero maging mabait ka kasi yun yung tama, yun yung dapat. And laging inaano ko sa kanila, sasali sa kanila, huwag kayong gagawa ng mali, stay away from the bad. Kasi dapat lagi tayong pa-forward, hindi tayo pabalik. Importante kasi yun, lalo na now, at least now, adults na yung mga anak ko, natutuwa ako kasi kahit na minsan it hurts na makita mo yung mga anak mo on their own, pero still, at the end of the day, sobrang proud ako sa kanila kasi nakikita ko na, oh my gosh, napalaki ko pala ng tama yung mga anak ko kasi very independent sila. Nakikita ko yung values na na-instill namin sa kanila, so nakakatuwa. Pero always as parents, kahit mga adults na yung mga anak nyo, never stop na to look after your children, kahit na adults na sila. Very important ako. I try to make it
on a daily basis, I try to make it a point na pag uwi nila from work, nandito ako sa bahay, tapos nag-usap kami, ano nangyari sa work. Which is yun naman na nangyari sa amin everyday. Pag uwi kahit pagod, I make sure na they have food, there's food on the table, tapos magkukwento na kami sa nila. Siyempre, pag pagod na sila, babalik na sila sa rooms. Pero, very important yun kasi nandun pa rin yung essence ng family. So, yun lang. Tsaka alam mo niyo, parents, importante na we are the best examples to our children. So, whatever they see in us, syempre dapat maging careful din tayo sa mga kinikilos natin, sa mga sinasabi natin. Kasi they draw strength from us, sabi ko nga, di ba? Tsaka tayo yung talagang best example sa kanila. So, all yung na nakikita natin sa kanila, and that means, yun din yung mga na-instill natin sa kanila. So, dapat as parents, we are careful of what we say, what we do, because everything else, yun yung nakukuha ng mga anak natin. So, I hope I really was able to address your question. I'm sure si Albert is, learned a Oh, lot. yes, from Albert. his daughters. Okay, so our next question comes from Ash Tamayo. Mommy Ash. Sabi niya, "Hi, Miss Yayo. I heard my niece saying, sinasabi mo lang yan kasi syempre, mom kita, whenever her mom praises her appearance. Did you also experience this? How do you deal with this fault to encourage the kids about their view of body image?" Alam mo yung mga anak natin, hi Ash, yung mga anak talaga natin, o yung mga bata ngayon, very smart kasi sila. Oo, tsaka may sarili silang opinions, kahit na mga bata pa, diba, nakakatuwa yung mga remarks silang ganyan. Pero, kung yung sa mismo, medyo, parang, I see it as, may hugot ba, diba, yung sinasabi niya sa mom niya. Kasi dati rin ako ganyan sa mga anak ko, super praise ako sa kanila. Pero meron din ako anak na sinasabi mo lang yan kasi nanay kita, syempre, ikaw lang masasabi sa akin. Which is normal lang yung siguro na reaction, no? Pero kung gusto talaga natin i-address, pwede naman eh. At saka I think kung medyo affected na siya at hindi siya naniniwala sa mommy niya, pwede naman natin sabihin sa kanila na, sabihin mo sa niece mo na, hindi totoo yun kasi totoo ang mommy, okay, mahal natin ang mga anak natin at tayo yung unang dapat nabibigay ng papuri sa mga anak natin because it comes from our heart, di ba? Kasi bilang nanay, tayo yung unang magmamahal sa anak natin. Sabihan mo na lang yung niece mo na ikaw rin, kumbaga, assure her also na it's true na talagang totoong yung sinasabi ng mommy niya at ikaw din i-assure mo rin siya na kung ano yung sinasabi ng mommy niya. Oo, ikaw iyon, i-validate mo ba, kumbaga, na totoo yun. Tsaka alam mo ngayon, sa tita maniwala. Oo, sa tita, or, alam mo, minsan kahit nakakatawa ako, sabihin mo, sabi sa mga anak, sabihin nyo, maganda siya, okay siya. Hindi kasi, hindi naman natin nilaloko yung anak natin, pero we want as much as possible to give all the love to our children, lahat ng assurance, ang validation, lahat ng everything positive. Gusto natin yun ang maiparating natin sa mga anak natin kasi very important para sa isang bata yung ma-feel niya na mahal siya, special siya, important siya kasi doon mabubuo yung pagkatao nila. Ngayon, yung mga issues tungkol sa image ng body, naku, ngayon na nakakalungkot kasi ang mga tao ngayon very conscious sila sa ganyan, sa kung payat ka, mataba ka, sexy ka ba, o grabe yung plus size ka. Alam mo, ako, sanay na ako dyan. Una-una sa showbiz pa lang, very, very particular ang tao sa ganyan, di ba? Lalo na ang mga fans. Konting weight din lang. Konting weight. Oh my gosh, hindi ka na makukuha kasi mataba ka, at kunin nila yung mas payat sa'yo, o yung mas kasya yung damit, yung mga ganun. Pero, siguro ako, nasanay na ako eh, kasi talagang tagal ko na sa trabaho na to. Yung mga anak ko naman, ganyan din. Alam mo, kahit saan kami pumunta, kahit ngayon hanggang ngayon. Although ngayon, yung mga anak ko dahil adults na sila, sanay, manhid na sila kahit saan kami pupunta dati. Ay, sila may anak ni Yayo, ang taba naman nila, gano'n. As in, yung iba maririnig mo paglakad mo. Yung iba, upfront sabihin sa'yo, ay, ikaw may anak ni William tsaka ni Yayo, bakit ang taba niyo? Tapos yung mami niya ang payat, parang ako talagang, minsan gusto kong, parang huwag kayong ganyan. Kasi syempre na-hurt yung mga anak ko. Although buti na lang, through time, nasanay na sila. Nasanay na sila. Dati talagang, alam mo, kulang nahahawakan ko sila na, kalma, di ba? Hindi mo talaga makakontrol
yung bibig at yung isip ng mga tao sa labas. So, nasa sa atin na lang yung mga magulang kung paano mo i-comfort o i-console yung anak mo. Ako talaga lagi sinasabi, hayaan nyo na. Ganun talaga. Pero importante, you look good, you feel good, and as parents, we make our children feel good about themselves. Diba? Minsan mahirap yung sabihin, madaling sabihin, pero mahirap yung gawin kasi hindi naman tayo yung anak natin na nakakaramdam ng ganun eh. Pero, let's help them na gumawa ng mga, marami tayong pwedeng magawang mga bagay to make them feel positive and good about themselves. Tulungan natin silang, kunyari sa pagbibili ng damit, diba? Samahan natin sila. Tapos make them, compliment them all the time. Say good things about them. And say good things to them. Malaking bagay yun eh, di ba? Di natin, mansan makakatod, ako, kunyari ngayon, I can say, ang taba ko, minsan mga tao na rin, ba't taba mo? Parang, sa tanda ko na to, na-affected pa rin ako doon But what more pa yung mga anak natin na syempre medyo sensitive sila, lalo na while growing up, di ba? They want to be maganda, gusto nila magiging sila. Pero, minsan may mga bagay na hindi naman natin ma-help. Hindi natin ako, sarap kumain. Ano ngayon, kung mataba ako. Ako lang yung sinasabi sa mga anak ko dati, hayaan nyo na, naiingit lang sila. Naiingit lang sila kasi hindi sila mataba. At saka hindi sila siguro kumakain na masarap. Yun yung sinasabi ko. O siguro hindi sila nag-enjoy sa buhay nila. So, lagi sinasabi sa mga anak ko, huwag kayo mapapa-affect sa sinasabi ng ibang tao. Importante, masaya tayo sa family, masaya ka sa sarili mo, masaya ka kahit mataba ka. As long as healthy ka, wala kang sakit, wala kang, hindi mo sila iniistorbo sa mga kailangan mo, hindi ka naman humihingi ng pagkain sa kanila, hindi ka humihingi ng pera sa kanila. Kaya natin kumain ng 3 beses sa isang araw, basta importante, mabait ka sa kapwa mo, that's it. Tapos, pero at the same time, tinatry ko silang, sinasamahan ko sila pag nabibili ng damit or ano bang pwedeng magandang buhok sa akin. Siyempre, as nanay, sasamahan mo, ito maganda siya. Titingin kami sa magazines, kung ano yung mga puso. Parang, yun lang yung way ko na kaya kong ipadama sa kanila na okay sila and whatever itsura nila, I'm here to love them and we have other family members or relatives and friends who will love them for what they are. Importante yun. Kailangan i-boost natin yung ego nila ng mga anak natin kasi di ba kasi that is what will make them as a person, yung busugin nyo sila sa pagmamahal, sa pagpapuri, ganyan. Pero wag naman natin silang don't give them false hopes naman, or wag naman natin i-sugarcoat lahat. Siyempre kunyari ako, sinasabi sa anak ko, medyo tumataba ka na, medyo cut down mo tayo. So lahat kami magda-diet. Sinasabayan namin. Sabay-sabay kami. Ganyan. Okay. Hirap kaya mag-diet. Tsaka sarap kasi kumain. Or minsan, kunyari, hindi ko na gusto yung buhok mo. Medyo marami ng roots na to. Pakulay ka na ng ganito. Titingin kami ng mga magagandang kulay. Kasi ako, dalaga na yung mga anak ko. Titingin kami ng mga lipstick na maganda. Masaya. Oo. When you do things with your children, kasi natutuwa sila, gusto nila yun eh. Ala lang natin, minsan ayaw na tayong kasama, pero deep inside, kunyari lang yun. Mararamdaman mo na natutuwa sila, tsaka alam mo, pag hindi tayo kaharap, nasi-share nila yun sa mga friends nila na, alam mo yung mom ko pa na, nakakatuwa yun, kasi sadly, hindi lahat ng mga bata may ganong family. So hanggat nandiyan tayo, pakita natin sa mga anak natin na masaya maging family, na we do things together, and try to always validate your children. Try to always compliment them kung ano yung tsura nila. Make them feel special. It should come from all of us parents. Thank you, Ash. So, similar question nakita ko from Christina Morales. About praising kids naman. Sabi niya, I've been reading a lot of articles on the internet about how we praise our kids too much. So, how much is too much? Is this a real problem? How do I build my kids' confidence without overdoing it? Overpraising. Wait, is there such a thing as yes, may over. Sorry ha, pero marami akong ganyan na rin. Lalo sa showbiz. Ayoko talaga mag-live. Pero yun yung totoo. Ang dami yung ng stage mo. Minsan nga yung mga ibang anak nila parang hindi naman nila feel maging sa showbiz. Yung mga moms lang talaga yung parang nagpupush. So, naaawa ako sa mga bata. Sana huwag ganun. Kasi, yun nga yung sinasabi ko, paulit-ulit ko sinasabi kahit sa mga friends ko or kahit sa mga relatives ko na, pag tinatanong ako,
ano ba dapat ko sabihin sa anak ko, dapat ko lagi ko sinasabi, syempre no, ikaw yung nanay, ikaw yung dapat, lalo na tayo mga mommies, ikaw yung dapat na bubuo ng kumpiyansa ng anak mo di ba? At hindi ibang tao. Kasi, even if other people praise our children, iba yung manggagaling sa magulang. Kasi, they look up to us. Tsaka, sila yung, sa atin sila umaasa na, oh my gosh, kahit na hindi ako matanggap ng ibang tao, basta matanggap ako ng parents ko. And pag napafeel niyo sa mga anak niyo, natanggap niyo sila, wala na sila magiging care kahit hindi sila matanggap ng ibang tao. Totoo yun, di ba? Yun yung foundation ng anak mo So, everything should start here within the family, sa bahay, ganyan. Ako honest ako sa mga anak ko. Kahit naman hindi sila in denial na nasa plus size sila hanggang ngayon. Wala nung bata sila. Dati nga ako pa yung nasisisi ng mga ibang tao. Siguro kaya matataba yung mga anak kasi pakain ka ng pakain. Kasi mahilig talaga kami kumain. Mahilig akong teacher. May time pa na si William, sinasabi niya, kaya mataba yung mga anak ko, kasalanan mo yun si pakain ka ng pakain sa halibig kang bili ng mga teacher. Mahilig kasi kami kumain. So, may time na inisip ko, baka nga kasalanan ko. Sige, so nag-stop na kami ng mga teacher, nag-discover ng mga bagong pagkain. Pero nung tumatagal, siguro naisip ko, siguro talagang ganun yung body nila kasi pare-pareho naman yung mga anak ko, yun yung body type nila. May time pumunta pa kami sa doctor, tsaka sa mga physical, sa mga trainer. Oo. Tapos parang sinukat pa yung kanilang mga body mass, yung mga ganun. Kasi talagang big boned lang daw yung mga children ko. So hanggang ngayon, malalaki pa rin sila. Inisip ko, bakit ko ipupush yung mga anak ko na maging payat? Kung talagang hindi talaga sila payat, pipilitin ko hanggang, papatayin ko ba yung mga anak ko na mag-diet para lang to look good for other people? No. Sabi ko, no, I'm not gonna do that. I am not going to let my children suffer sa sarili nila dahil lang sa mga ibang tao. Hindi ganun So at least ngayon tumatagal yung mga anak ko, they have learned to love themselves. At saka umabot sila sa point na siguro kaka-assure ko din at natuto sila on their own na, di ba, sabihin nila mataba kami, ano ngayon kung mataba kami? Ganon, di ba? Parang, basta importante, masaya kami sa family. Tapos, hindi kami we don't hurt other people, we don't mock other people, basta kami, okay kami. Tsaka sabi ko nga, kasi naman sa time, nakuha silang 3 girls ko, sa isang movie, na kailangan nila to be together as sisters ng matataba. Nung una, yung isang daughter ko lang, si ate Pat lang may gusto, yung dalawa ayaw. Ayoko nga ate, sabi nga kasi, parang pinamin na natin sa sarili natin na taba talaga tayo, tapos pagtatawa na tayo ng mga kaibigan natin. Tapos ang sabi ko naman, guys, sabi ko, hindi yun Sabi ko, once in a lifetime opportunity to nakinuha kayo for the movie, didn't have to audition, you were handpicked personally by Direk Cathy Garcia Molina to be in a John Lloyd Angel Locsin film. Sabi ko, sino makakakuha ng ganong opportunity sa buhay na kinuha kayo, 3 pa kayo magkakasama, magkakapatid, to play the role as magkakapatid with John Lloyd. Sabi ko, my gosh, kung ako yan, I would throw myself on Direk Cat. Nakunin mo, ganyan. Pero, blessing yun, no? Tapos, magkakaroon pa kayo ng income. Kasi, di ba, work yun. Sabi ko, pas ang saya-saya niyo pa. Sabi ko, isipin niyo na lang yun, huwag isipin ng sabihin ng tao na mataba kayo. Nung ngayon kung mataba kayo, at least happy kayo, di ba? Tsaka hindi niyo sila hinihinga ng pambili ng pagkain niyo. Ganun ako magsalita sa mga anak ko. Kasi, hindi ko talaga sila sugar coat. Parang ako ko, ano yung totoo, yun lang yun. So, I guess kaya rin naging matatag yung mga anak ko. They're very strong women, very outspoken, very frank, ganyan sila. So yun, ginawa nila kasi feeling nila, oo nga, no? So, silang 3 talagang feeling nila, okay, diba? Just feel beautiful. Kung ganyan yung size nyo, who cares, diba? Parang importante, you do your job at the beginning of the day, and at the end of the day, nagawa nyo yung gagawin nyo, happy kayo, that's it. You go home happy, and then you rest, and then, ganun, tuloy lang ang buhay. So, lagi mo lang, Ash, diba? Ano mo rin yung pamangkin mo na, wag niyang isipin na hindi totoo yung sinasabi ng mom niya kasi totoo na sinasabi ng mga mom yun kasi yun yung nafe-feel namin sa mga anak namin. And I'm sure ikaw bilang tita
kita ng mismo, ganun din yung nafe-feel mo na you really love your pamangkin and you want what's best for her and you know that she looks good and you should make her feel good. Yun lang po ang masasabi ko sa mga parents na sana sure marami marami kayong na, na-learn from what I'm saying, For from what sure. I'm sharing. So I think that also answers one question. Nakita ko kasi from Beatrice Gabuya. Ang tanong niya, di ka ba nag-alangan na i-expose ang daughters mo sa showbiz? So yun nga, nasagot na. Ay, Go actually, lang. oo, go lang. Hindi ako naalangan. Nagkataon lang din talaga yung kids ko. Sa 4 na kids ko, wala talagang may gustong mag-showbiz. Hindi ko nga alam kung bakit, pero normally kasi, yes, pero normally kasi, di ba, sa mga artista, yung mga anak may isang nag-showbiz. Sa akin talaga wala. Although, nakita ko meron talaga silang talent. Nakikita ko na nandun. Pero, they choose other paths and they chose other paths which is talagang sa akin as a mom, proud ako kasi nakita ko nagbunga rin yung mga paghihirap namin nung, syempre di ba hindi madaling maging parent, andun yung papaaralin mo yung anak mo at the same time didisiplinahin mo, and ngayon pag nakita ko yung 3 adults ko na 3 girls ko, parang oh my gosh, eto na yun, sabi ko, ang tatanda na nila, ako looking forward na lang ako to being a lola. Kasi papunta na sila dun eh. Yung mga field nila, para malaman na kayo kami. Si Ate Pat, yung eldest ko, she's into PR. She graduated kasi Com Arts sa Miriam. Tapos, nag-events siya, nag-stylist siya, tapos nag-social media manager siya sa isang malaking hotel sa Manila. And now, she's into business naman. Gusto niya naman yung maiba. She's into food. She loves to cook. Tapos marami siyang ideas with her boyfriend. So, ngayon, collaboration sila with other friends. As meron siyang business sa Iloilo. Meron silang bar. Ano ba ako? Si mommy mo. Tapos, yung second ko is a grade school teacher. Pero, nag-stop siyang teaching. 4 years na siyang teacher, si Dana. Pero ngayon, into events naman siya. So, different naman siya. Sabi niya kasi, I want to try another field. So, sige lang, go lang. Kung ano yung gusto mo i-try, go lang. Kasi, at least, they're growing on their own. Dapat talaga, sabi nga nila, as parents, we have to let them spread their wings and, diba, let them fly. Kung ano yung gusto nilang road to take, go lang. Yung youngest girl ko si Nelly, she's 22. She works sa ad and promo ng Bench. So, and she's into writing. Just like you, oo, magaling siya sumula talaga. She took after my dad. Hindi ako no? Mas magaling yung anak ko sa akin. She's into writing and then she's into, yun, hawak niya yung mga maraming accounts ng Bench. And I'm really proud of my 3 children. Yung youngest ko, yung only boy ko, he's in grade 10 sa Ateneo. And next year, senior high na siya. So, ilang years na lang magka-college na siya. So, very happy ako. What does he want to take up sa? Sabi niya, he wants to, basta gusto niya yung medyo into the humanities side din. Social sciences, humanities. Pero, he's into drums. He's member siya ng Blue Bubble, ng high school. Yes, at saka sa drumline. At saka, nagpa-play din siya talaga ng drums kasi gusto daw niya maging rockstar. So, sabi ko, sige lang, paano gusto niyo? Oo. Yeah, sa mga moms and dads, I really hope I was able to address your questions and sa mga na-share ko, sana po marami akong na-impart sa inyo. And I encourage all the Parentong users, yung mga moms and dads na nanonood and nag-listen ngayon, encourage nyo po, invite nyo po yung mga ibang friends nyo kasi ako nung una, isip ko, bakit ako magkagamit ng Parentong? Wala naman ako baby. Pero nung dinownload ko yung app at talagang nakita ko, sobrang dami kong nagustuhan. Yes, kasi ako, kahit na wala akong babies, ang dami kong mga fina-follow na topics doon na, tapos pwede rin pala ako mag-download ng mga throwback baby pics ko o ng mga children ko. Sa photo booth. Tapos marami akong nakitang topics na very interested ako to watch doon sa TV, di ba? Kaya invite niyo pa po yung ibang friends niyo na mga mommies, lalo na mga daddies. This is not just for mommies and daddies. Kahit na sino, yung mga soon-to-be mommies, this is for everybody kasi marami tayong matututunan dito. And ako, I'm really happy. Na kahit nga minsan nag-drive ako, nagtitingin ako dun sa app kasi dami kong natutunan. Oo. So, yun lang po. Let's just all be happy and let's love our families. Yun lang po talaga yung importante doon. Let's all be good parents and
everything else will fall into place. So, mahirap mag-raise ng children, pero if we are good parents, and let's try to be good parents to our children, and then life will be happy. Thank you so much for sending in your questions, moms and dads, and thank you for answering so well. It's my pleasure. So before we go, let's play a game. Okay. So it's called 3-word memory. Medyo sa throwback tayo. So I'll give you a stage in motherhood, and then you give me 3 words that remind you of that particular stage based on your experience. Oh gosh, okay. Okay, so parang fast talk lang. Quick answers. Number 1 is pregnancy. Painful. Painful, complicated, meaningful. Next one, labor and delivery. Painful. Labor and delivery. Painful. Very. Emotional stage yun eh. And, fulfilling. Next, babies. Cute! Lovable, blessing. Next, grade school, school age. Sila, multitasking yun. Very, tiring, but tsaka what do you call this? Very hands-on din. Fulfilling. Next, teenage stage. Teenage, nakakaloka, stressful, matrabaho. Okay. Last, yung stage ngayon, young adult stage. Happy, stressful, pero rewarding. May mga common words sa mga ibang places kasi yun yung totoo eh. Thank you so much. Thank you for welcoming us here. Oh yes, of course. And thank you everyone for sending in your questions and tuning in. Let us know what you thought of this episode in the comments below. And please stay tuned for more episodes of Ask the Celebrity on Parent Town. Bye! Bye!